religiosity. Bakit? Hindi mo naman naisa sa buhay yung naririnig mong Word of God sa Liturgy of the Word at yung sa Liturgy of the Eucharist, lalo-lalo na pag tinatanggap mo ang Diyos, kaso hindi mo naman maisabuhay, paano mo masasabi na may bago na akong buhay, na kay Lord na ako parehas pa rin yun. Para kang, ano bang tawag doon? Para kang naligo, bagong ligo, tapos susunod mo yung luma mong damit. Bakit yun? Wala namang, parang, di ba? New wine skins, sabi ni Lord. Dapat makikita mo na yung pagkakaiba mo na, ay, dati ganun ako Dati magagalitin ako. Dati palapatol ako Naalala ko yung isang beses na, hindi ko lang alam kung na-share ko na po ito sa inyo. Isang beses galing akong Santiago, Isabela. Pauwi na ako. Bago ako umuwi, kami po kasi pag na-assign sa Isabela, Santiago, kung meron po sa inyo nakakaalam doon, medyo malayo yun. About ilang oras ba yun? 7 to 8 hours travel sa bus. At pag bumunta po kami doon, uwian din. Darating kami ng Thursday, aalis kami ng Thursday ng gabi. Darating kami Friday na ng umaga, prayer meeting. Dati pa nga, meron pa kami prayer meeting sa jail, dalawa, isa sa babae, isa sa lalaki sa jail. Excuse me, sorry. Sa provincial jail. At sa gabi, prayer meeting sa Love Flock chapter ng Santiago, Isabela. At sa gabi yun din, uuwi din. Kaya uwian din lang. Bago po ako sumakay ng bus, dumaan muna ako sa KFC. Kakain muna ako, magdi-dinner muna ako. Nung ako ay nakapila sa KFC, may nagwawalang babae. Nakwento ko na ba ito sa inyo? Thumbs up na po kung nakwento ko na ito sa inyo. Kasi kung hindi ko na ulitin yung kwento. Hindi naman, biro na. Wala nag-thumbs up. Hindi ko pa nga nakwento. Di, ganun po. Nagwawala yung babae. Diyos ko, call the manager. Alam niyo yung call the manager? Call the manager! Nagwawala. Ganito. Sabi ko, oh Lord. Oh Lord ako. Kasunod ko sa pila nagwawala. Then I learned, kaya pala nagwawala yung babae. Walang free upsize ng Coke, ng soft drinks. At gusto niya, sabi niya, why do I have to pay English speaking? Sabi ko, nako, nosebleed ako nito, English. Sabi niya, why do I have to pay for the upgrade of my soft drinks, of my Coke? I needed it to be upgraded. I don't need to pay the extra amount from the small to make it large. Wawala talaga. Grabe. Call the manager, hindi dumating yung manager. Sabi ng manager, ay hindi po. Ako medyo nosebleed din yung manager kasi English speaking yung babae. Sabi niya, no po, we have to charge the upgrade of the soft drink. Alam niyo, nakatingin ako sa kanya. Hindi ko siya ginudge. Hindi ko sinabi na, grabe naman ito, upsize lang ng natagalan pa ako sa pila. Gusto ko sabihin, can I pay for that upgrade so that I can be next in the line? Munti ko na sabihin. Sabi ko, baka mapalaban pa ako ng Englishan dito, wag na lang. Hindi ko siya ginudge. Naawa ako sa kanya. And I thank the Lord. Ba't ako nagpasalamat? Sabi ko kay Lord sa prayer ko, Lord, salamat. Kung di ako nag-charismatic, kung di ako nag-LSS, Lord, baka hanggang ngayon ganyan pa rin ako. Kung hindi ka tinatanggap sa komunyon at nagiging kabahagi ka ng buhay ko,
malamang Lord, ganyan pa rin ako. Nakakahiya ito kung aaminin ko sa inyo. Bakit? Ganun din po ako dati. Nung wala pa ako, Lord. Lagi ako ganun, call the manager. And I don't care if many people are listening, many people are looking at me. I don't care. Basta panindigan ko yung gusto ko. Katulad ng babaeng nagwawala because of the upgrade of the soft drinks. Parehas sa parehas. Ganun din po ako noon. Kaya aminin. Pero I thank the Lord, pwede kong aminin sa inyo. Bakit? Nakalaya na ako. Nakagraduate na. Hindi na ganung nagwawala. Dapat doon tayo mapunta sa ganung. Nakaka-graduate na tayo. Kailangan yung maisabuhay mo yung salita ng Diyos every time you consume Jesus. May mababago na sa'yo. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Kasi kung wala namang nagbabago, sayang lang. Huwag ka na lang umattend. Pero teka lang, wait, there's more. Baka sabihin nyo na, hindi na ako attend, Brad. Hindi po. Mas kailangan nga natin lalong umattend ng mga ganitong gawain. Kasi araw-araw pa rin naman, nagkakasala tayo eh. Araw-araw pa rin naman. Ako rin naman, gusto ko pa rin minsan magalit, na gusto kong bumigay, gusto ko rin naman sumigaw eh. Di ba pag tayo nagagalit, gusto mo, pag sobra ka na nagalit, teka lang, hindi pwede to. Magwawala ako. Hallelujah. How many times in my life, yun pa rin, yun laging prayer ko, Lord, samahan mo ko. Lord, wag akong magagalit. Lord, wag akong papatol. Everyday struggle natin yun. Sino nag-agree sa inyo? Sige nga, mag-thumbs up. Na everyday struggle natin yun. Yun, may nag-thumbs up. Isa, 2, 3, 4, 5. Ang dami. Everyday struggle natin yun. At huwag ka mag-alala kung struggle mo yun. Ang maganda, nag-struggle ka eh. Okay ang may struggle. Bakit okay ang may struggle? Kesa naman doon sa wala kang ka-struggle. Ano yung wala kang struggle? Wala kang pakialam. Hindi ka, hindi, bahala sila sa buhay nila. Hindi. Kung gano'n na wala kang struggle, mahirap din yun. At least meron tayong struggle every day na sasaba na magpe-pray ka. Lord, samahan mo ko dito. Lord, di ko to kaya. Lord, bibigay ako. Lord, magagalit ako. Lord, sobra na siya. Pwede kang magalit. Pwede ka naman talaga mainis. And sometimes, ang daming pwede mo maging dahilan para magalit ka eh. Pero hindi na ngayon. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kailangan makikita mo na ngayon yung mga diferensya mo dati. Hindi na dapat yun yung diferensya mo ngayon. Bakit? Because it is true that we consume Jesus every day in our or every week kung hindi kaya, or every day, di ba? Or kung yung mga may pagkakataon, di ba yung mga nasa abroad minsan may pagkakataong siguro hindi makasimba ng linggo. Okay lang, mag-online mass. Walang problema kung talagang hindi pwede. Pwede mo naman ikumpasal yung kay Father eh. Pag may pagkakataong ikumpisal. Pero kung ikaw naman nag-spiritual communion, di ba? Kaya nga blessed tayo. Simula nung nag-pandemic, nag-spiritual communion eh. Kami rin po, yung aming daily mass, may mga pagkakataon ng ang daily mass namin online eh. Except Friday, except Sunday, of course. Sunday is non-negotiable. Ano pag online mass? Kung talagang hindi mo kaya magsimba eh, nasa abroad kayo, baka iba sobrang talagang hindi kaya ng pagkakataon eh. Ay makasimba ka ng linggo kahit online. And through the online, di ba? May spiritual communion doon. Di ba? Panginoong Jesus, ako inaniwala, ikay nasa, di ba? Nasa sakramento. Spiritual communion. Sa prayer, di ba? Pag nanasa kong ikaw'y matanggap ko, hallelujah. We have that desire to be with the Lord.
na may pagkakataon lang hindi ka makasimba, di spiritual communion. Nandun pa rin si Lord, tinanggap mo pa rin. Pero diba, kung may pagkakataon ka ng talaga makapagsimba at matanggap si Lord, ayun na maganda kasi sabi nga natin, di ba? You become like Jesus. Yun ang kagandahan na yung salita ng Diyos na rinig mo, yung katawan niya natanggap mo, di yung narinig mo na salita at tinanggap mo na katawan ni Lord, ano man yung narinig mo, pwede mo na ngayon isabuhay. Kasi nakakalungkot naman kung hindi mo kaya isabuhay yung narinig mo salita ng Diyos. Everyday pwede.